Kalusugan ng tenga at balanse. Paano nakaapekto ang tenga sa pagkakatumba ng seniors? Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang isang maliit na bahagi ng iyong katawan sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Marahil hindi natin madalas pagtuunan ng pansin, ngunit ang ating mga tenga ay higit pa sa simpleng pandinig. Ang mga ito ay may mahalagang papel sa ating kakayahang manatiling matatag at balanse sa ating mga paa. Karamihan sa atin ay hindi napapansin ang mga simpleng bagay na humuhulma ng isang mahaba at makabuluhang buhay, tulad ng kung paano ang ating pandinig at balanse ay magkakaugnay. Ako ang inyong mapagkakatiwalaang gabay sa paglalakbay na ito, at ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating kaligtasan at kaginhawaan, ang kalusugan ng ating tenga at kung paano ito nakaapekto sa ating balanse. Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating katawan at minsan, ang mga pagbabagong ito ay hindi natin agad napapansin. Ang ating pandinig ay maaaring unti-unting humina at maaari rin tayong makaranas ng mga problema sa balanse na dati ay hindi natin nararamdaman. Maaaring ito ay parang simpleng pagkahilo o pag-aalangan sa paghakbang, ngunit ang hindi natin alam, ang ating mga tenga ay may malaking papel dito. Ang layunin ng gabay na ito ay bigyang liwanag ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng ating tenga at ang ating kakayahang manatiling balanse. Maraming mga nakatatanda ang nakakaranas ng pagkatumba, at ang hindi nila alam, ang problema ay maaaring nagmumula sa kanilang panloob na tenga. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating tenga sa ating balanse, maaari tayong gumawa ng mga hakbang upang mapangalagaan ang ating kalusugan at maiwasan ang mga hindi inaasahang pagbagsak. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod. Ang mahiwagang panloob na tenga, ating tuklasin ang mga bahagi ng ating tenga na responsable sa ating pandinig at balanse. Paano gumagana ang balanse? Ipapaliwanag natin kung paano nagtutulungan ang iba't ibang sistema ng ating katawan, kabilang ang ating mga tenga, upang tayo ay makatayo at makagalaw ng walang hirap. Ang ugnayan ng panloob na tenga at pagkakatumba, pag-uusapan natin kung paano ang mga problema sa panloob na tenga ay maaaring magdulot ng pagkahilo at kawalan ng balanse, na siyang dahilan ng pagkakabagsak. Handa na ba kayong tuklasin ang kahalagahan ng ating mga tenga sa ating pagkakatayo ng tuwid at ligtas? Simulan na natin. Ang mahiwagang panloob na tenga. Kung ating titingnan ang ating tenga, ang nakikita lamang natin ay ang panlabas na bahagi nito. Ngunit sa loob, may isang masalimuot na mundo na siyang responsable sa ating kakayahang makarinig at manatiling balanse. Ang panloob na tenga, na kung minsan ay tinatawag ding labyrinth, dahil sa kanyang paikot-ikot na istruktura, ay tahanan ng dalawang pangunahing sistema, ang sistema ng pandinig at ang sistema ng vestibular. Ang sistema ng pandinig. Ang sistema ng pandinig ay responsable sa ating kakayahang marinig ang mga tunog na pumapaligid sa atin. Kapag ang tunog ay pumasok sa ating panlabas na tenga, ito ay dumadaan sa ear canal patungo sa eardrum. Ang eardrum ay isang manipis na membrana na nagvi-vibrate kapag tinamaan ng tunog. Ang vibration na ito ay ipapasa sa tatlong maliliit na buto sa gitnang tenga, ang malleus, incus, at stapes. Ang mga butong ito ang nagpapalakas sa vibration at ipinapasa ito sa cochlea, na siyang pangunahing bahagi ng panloob na tenga para sa pandinig. Ang cochlea ay isang hugis-suso na puno ng likido at naglalaman ng libu-libong maliliit na selula na tinatawag na hair cells. Ang mga hair cells na ito ang nagko-convert ng mga vibration ng tunog sa mga electrical signal na ipinapadala sa ating utak sa pamamagitan ng auditory nerve. Ang ating utak naman ang nagpoproseso ng mga signal na ito upang ating maintindihan ang mga tunog na ating naririnig. Ang sistema ng vestibular ang tagapagbantay ng balanse. Ngayon, dumako naman tayo sa mas mahalagang bahagi para sa ating talakayan ngayon, ang sistema ng vestibular. Ito ang sistema sa ating panloob na tenga na siyang responsable sa ating pakiramdam ng balanse at spatial orientation, ang ating kamalayan sa kung nasaan ang ating katawan sa espasyo. Ang sistema ng vestibular ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang semicircular canals at ang otolithic organs. Ang semicircular canals, ito ay tatlong maliliit na tubo na nakaayon sa iba't ibang anggulo, isa para sa vertical, pataas at pababa, isa para sa lateral, pahigang, paggalaw, at isa para sa anterior-posterior, pasulong at paatras, na paggalaw.
Ang mga tubo na ito ay puno ng likido na tinatawag na endolymph at naglalaman din ng mga hair cells. Kapag tayo ay gumagalaw, umiikot, o tumatagilid, ang likido sa loob ng semicircular canals ay gumagalaw din na nagiging sanhi upang yumuko ang mga hair cells. Ang pagyuko na ito ay lumilikha ng mga electrical signal na ipinapadala sa ating utak na nagbibigay impormasyon tungkol sa direksyon at bilis ng ating paggalaw. Halimbawa, isipin na umiikot kayo. Habang kayo ay umiikot, ang likido sa inyong semicircular canals ay patuloy na gumagalaw kahit na huminto na kayo. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay nararamdaman pa rin natin ang pag-ikot kahit na tayo ay nakatigil na. Ang otolithic organs, ito ay binubuo ng dalawang bahagi na tinatawag na utricle at saccule. Ang mga ito ay responsable sa pag-detect ng linear acceleration, tulad ng paggalaw pasulong o paatras sa isang kotse, at ang epekto ng gravity. Ang loob ng utricle at saccule ay mayroong mga layer ng calcium carbonate crystals na tinatawag na otoconia na nakapatong sa isang gel-like na membrana na naglalaman din ng mga hair cells. Kapag tayo ay bumibilis, bumabagal, o tumatagilid ang ulo, ang otoconia ay gumagalaw dahil sa kanilang bigat, na siyang nagpapayuko sa mga hair cells at nagpapadala ng signal sa utak tungkol sa ating posisyon at paggalaw. Halimbawa, kapag tayo ay nakasakay sa elevator at nagsimulang umakyat o bumaba, ang otolithic organs ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng paggalaw pataas o pababa. Gayon din, kapag tayo ay nakatayo, ang gravity ay humihila sa otoconia na nagbibigay sa ating utak ng impormasyon tungkol sa ating posisyon na patayo. Ang sistema ng vestibular ay isang kahanga-hangang network na patuloy na nagtatrabaho upang panatilihin tayong balanse at may kamalayan sa ating posisyon sa espasyo. Ang mga impormasyon na natatanggap nito mula sa semicircular canals at otolithic organs ay agad na ipinapadala sa ating utak, kung saan ito ay pinoproseso kasama ng impormasyon mula sa ating mga mata at mga reseptor sa ating mga kalamnan at kasukasuan. Tanong na magpapaisip, hindi ba't kamangha-manghang isipin na ang isang maliit na bahagi ng ating katawan tulad ng panloob na tenga ay may ganitong kahalagang papel sa ating pang-araw-araw na buhay? Subukan mong isipin kung gaano kahirap gumalaw kung hindi gumagana ng maayos ang sistemang ito. Paano gumagana ang balanse? Ang orkestra ng ating katawan. Ang ating kakayahang manatiling balanse ay hindi lamang nakasalalay sa ating panloob na tenga. Ito ay isang resulta ng pinag-isang pagtutulungan ng iba't ibang sistema sa ating katawan. Isipin ito bilang isang orkestra, kung saan ang bawat instrumento ay may mahalagang papel na ginagampanan upang makalikha ng isang magandang musika. Sa ating kaso, ang musika ay ang ating maayos na pagkilos at pagtayo. Ang pangunahing mga instrumento sa orkestra ng ating balanse ay ang sistema ng vestibular, panloob na tenga, tulad ng ating natalakay, ito ang nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa ating paggalaw, direksyon, at posisyon sa espasyo. Ito ang nagsisilbing konduktor ng ating balance. Ang sistema ng biswal, mata, ang ating paningin ay may mahalagang papel din sa ating balanse. Ang ating mga mata ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa ating kapaligiran at ang ating posisyon relatibo sa mga bagay sa paligid natin. Kapag tayo ay naglalakad, ang ating mga mata ay nakatuon sa ating pupuntahan at ang impormasyong ito ay tumutulong sa ating utak na ayusin ang ating balanse. Kung tayo ay biglang pumikit, maaari nating maramdaman ang pagkawala ng ating balanse dahil nawalan tayo ng isang mahalagang pinagmumula ng impormasyon. Ang sistema ng proprioceptive, mga reseptor sa ating katawan, ito ay ang ating pakiramdam sa kung nasaan ang ating mga bahagi ng katawan at kung ano ang kanilang ginagawa kahit na hindi natin ito tinitingnan. Ang mga reseptor na ito ay matatagpuan sa ating mga kalamnan, kasukasuan at balat. Halimbawa, kahit na nakapikit tayo, alam natin kung nakataas ba ang ating kamay o nakababa dahil sa mga reseptor na ito. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa ating balanse dahil ito ay nagbibigay sa ating utak ng feedback tungkol sa posisyon at paggalaw ng ating katawan. Ang utak ang siyang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon na natatanggap nito mula sa tatlong sistemang ito. Ito ang nag-ugnay-ugnay sa mga impormasyon upang tayo ay makapag-adjust ng ating postura at manatiling balanse. Halimbawa, kung ang ating panloob na tenga ay nakadetect ng paggalaw sa kanan at ang ating mga mata ay nakakita na tayo ay patagilid,
Ang ating utak ay magpapadala ng mga signal sa ating mga kalamnan upang tayo ay bumalik sa isang tuwid na posisyon. Ang maharmonyang pagtutulungan. Ang kagandahan ng sistema ng ating balanse ay ang paraan kung paano nagtutulungan ang lahat ng mga bahaging ito. Kung ang isa sa mga sistemang ito ay hindi gumagana ng maayos, ang iba pang mga sistema ay maaaring subukang mag-compensate. Halimbawa, kung ang isang tao ay may problema sa kanilang panloob na tenga, maaari silang maging mas umaasa sa kanilang paningin at sa kanilang pakiramdam sa kanilang mga paa upang mapanatili ang balanse. Subukan ninyong tumayo at tumingin sa isang tuwid na linya sa inyong harapan. Pansinin kung gaano katatag ang inyong pakiramdam. Ngayon, subukan ninyong pumikit habang nakatayo pa rin sa parehong lugar. Marahil ay mapapansin ninyo na mas nahihirapan na kayong panatilihin ang inyong balanse. Ito ay dahil inalis ninyo ang impormasyon mula sa inyong paningin at ang inyong utak ay umaasa na lamang sa impormasyon mula sa inyong panloob na tenga at proprioceptive system. Tips para sa pagpapanatili ng balanse. Regular na pag-ehersisyo. Ang mga ehersisyo na nagpapalakas sa ating mga binti at core ay maaaring makatulong na mapabuti ang ating balanse. Pagsasanay sa balanse. Ang simpleng pagsasanay tulad ng pagtayo sa isang paa habang nakahawak sa isang bagay para sa suporta ay maaaring makatulong na mapalakas ang ating sistema ng balanse. Regular na pagsusuri ng paningin at pandinig. Ang pagtiyak na ang ating paningin at pandinig ay maayos ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse. Pag-iingat sa kapaligiran, siguraduhin na ang ating tahanan ay walang mga bagay na maaaring makatisod sa atin, tulad ng mga nakakalat na wire o basahan. Tanong na magpapaisip, sa inyong pang-araw-araw na buhay, ano ang mga sitwasyon kung saan ninyo napapansin ang kahalagahan ng inyong balanse? Maaari ba kayong magbahagi ng isang pagkakataon kung saan kayo ay nahirapang balansehin ang inyong sarili? Ang ugnayan ng panloob na tenga at pagkakatumba. Ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin ang pangunahing tanong, paano nga ba nakaapekto ang problema sa panloob na tenga sa pagkakatumba ng mga seniors? Tulad ng ating natutunan, ang sistema ng vestibular sa ating panloob na tenga ay may mahalagang papel sa ating balanse. Kapag may problema sa sistemang ito, maaari itong magdulot ng iba't ibang sintomas, kabilang na ang pagkahilo at kawalan ng balanse. Mga karaniwang problema sa panloob na tenga na maaaring magdulot ng pagkakatumba. Benign paroxysmal positional vertigo, BPPV, ito ang pinakakaraniwang sanhi ng vertigo, ang pakiramdam na umiikot ang paligid o ikaw mismo. Ang BPPV ay nangyayari kapag ang maliliit na calcium crystals, otoconia, sa otolithic organs ay lumuwag at napupunta sa semicircular canals. Ito ay maaaring mangyari dahil sa pagtanda, head injury, o impeksyon sa tenga. Ang vertigo na dulot ng BPPV ay karaniwang nararanasan kapag nagbabago ng posisyon ang ulo, tulad ng paghiga, pagbangon o paglingon. Praktikal na halimbawa, marahil ay mayroon kayong kakilala o naranasan ninyo mismo na biglang nakaramdam ng pagkahilo pagkatapos lamang bumangon sa kama o tumingin sa itaas. Ito ay maaaring sintomas ng BPPV. Meniere's disease, ito ay isang kondisyon na nakaapekto sa panloob na tenga at maaaring magdulot ng episodes ng vertigo na tumatagal ng ilang minuto hanggang ilang oras. Kasama rin sa mga sintomas ang paninigarilyo sa tenga, tinnitus, pakiramdam ng kapunuan sa tenga, at paminsan-minsang pagkawala ng pandinig. Ang eksaktong sanhi ng Meniere's disease ay hindi pa ganap na naunawaan, ngunit pinaniniwalaang ito ay maaaring may kaugnayan sa abnormal na pagtitipon ng likido sa panloob na tenga. Vestibular neuritis at labyrinthitis, ito ay mga kondisyon na dulot ng impeksyon, karaniwang viral, na nakaapekto sa vestibular nerve sa kaso ng vestibular neuritis o parehong vestibular nerve at cochlea sa kaso ng labyrinthitis. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ang biglaan at matinding vertigo, pagkahilo at kawalan ng balanse. Ang labyrinthitis ay maaari ring magdulot ng pagkawala ng pandinig o paninigarilyo sa tenga. Age-related changes. Sa pagtanda, ang bilang ng mga hair cells sa ating panloob na tenga ay maaaring mabawasan at ang paggana ng sistema ng vestibular ay maaaring humina. Ito ay maaaring magresulta sa isang unti-unting pagbaba sa ating kakayahan na mapanatili ang balanse kahit na walang partikular na kondisyon sa panloob na tenga. Paano nagdudulot ng pagkakatumba ang mga problemang ito?
Kapag ang sistema ng vestibular ay hindi gumagana ng maayos, ang impormasyon na ipinapadala nito sa utak tungkol sa ating paggalaw at posisyon ay maaaring hindi tumpak o magkakasalungatan sa impormasyon mula sa ating mga mata at proprioceptive system. Ang T-conflict na ito sa impormasyon ay maaaring magdulot ng pagkahilo, vertigo, at isang pakiramdam ng kawalan ng balanse. Ang pagkahilo at kawalan ng balanse ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkakabagsak, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pagbagsak ay maaaring magresulta sa malulubhang pinsala, tulad ng bali sa buto, lalo na sa balakang, na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng buhay at kalayaan ng isang senior citizen. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng pagkahilo o kawalan ng balanse ay sanhi ng problema sa panloob na tenga. Mayroon ding iba pang mga kondisyon at mga salik na maaaring magdulot ng mga sintomas na ito, tulad ng mga problema sa puso, mga side effect ng gamot, o mga problema sa nerbyo. Gayunpaman, ang mga problema sa panloob na tenga ay isang karaniwang sanhi, lalo na sa mga nakatatanda. Kung nakakaranas kayo ng pagkahilo o kawalan ng balanse, mahalagang kumonsulta sa isang doktor kung madalas kayong nakakaranas ng pagkahilo o kawalan ng balanse. Ang doktor ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng inyong mga sintomas at magrekomenda ng naaangkop na paggamot o mga hakbang sa pamamahala. Tanong na magpapaisip, mayroon ba kayong personal na karanasan o karanasan ng isang kakilala na may kaugnayan sa pagkahilo o pagkakatumba? Ano ang inyong natutunan mula sa karanasang iyon? Sa puntong ito, natapos na natin ang unang bahagi ng ating gabay. Ating tinalakay ang kahalagahan ng panloob na tenga, kung paano ito gumagana kasama ng iba pang sistema ng ating katawan upang mapanatili ang ating balanse, at kung paano ang mga problema sa panloob na tenga ay maaaring magdulot ng pagkakatumba sa mga seniors. Sa susunod na bahagi, mas pagtutuunan natin ng pansin ang mga partikular na pagsusuri at paggamot na maaaring makatulong sa mga problema sa balanse na naugnay sa panloob na tenga. Sa nakaraang bahagi, ating tinalakay kung paano ang ating panloob na tenga ay may mahalagang papel sa ating balanse at kung paano ang mga problema dito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagtaas ng panganib ng pagkakatumba, lalo na sa ating pong mga senior citizen. Ngayon, mas pagtutuunan natin ng pansin kung paano natin malalaman kung ang ating mga problema sa balanse ay may kaugnayan nga ba sa ating tenga at kung ano ang maaari nating gawin upang harapin ang mga ito. Mahalagang tandaan na ang pagkahilo at kawalan ng balanse ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sanhi. Kaya naman, ang tamang pagkilala sa pinagmulan ng problema ay ang unang mahalagang hakbang tungo sa paghahanap ng solusyon. Pagtukoy sa sanhi, kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kung kayo ay nakakaranas ng madalas o matinding pagkahilo, vertigo, o kawalan ng balanse, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor. Maaari silang magrekomenda ng pagbisita sa isang espesyalista sa tenga, ilong, at lalamunan, otolaryngologist o ENT doctor, o isang neurologist para sa masusing pagsusuri. Narito ang ilang senyales na maaaring magpahiwatig na ang inyong mga problema sa balanse ay may kaugnayan sa inyong panloob na tenga. Vertigo, ang pakiramdam na umiikot ang inyong paligid o kayo mismo ay umiikot. Maaari itong mangyari bigla at maaaring tumagal ng ilang segundo, minuto, o kahit na oras. Pagkahilo, isang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging lightheaded, woozy, o unsteady. Kawalan ng balanse, ang pakiramdam na kayo ay hindi matatag sa inyong mga paa o nahihirapang maglakad ng tuwid. Nausea at pagsusuka, ang pagkahilo at vertigo ay minsan maaaring samahan ng pakiramdam ng pagduduwal o pagsusuka. Tinnitus, ang pagkarinig ng mga ingay sa inyong tenga, tulad ng ringing, buzzing, o hissing, kahit na walang tunog sa paligid. Pakiramdam ng kapunuan sa tenga, ang pakiramdam na ang inyong tenga ay barado o puno. Pagkawala ng pandinig, ang biglaang o unti-unting paghina ng inyong pandinig. Mga pagsusuri para sa mga problema sa balanse na naugnay sa tenga. Kung ang inyong doktor ay pinaghihinalaang ang inyong mga problema sa balanse ay maaaring may kaugnayan sa inyong panloob na tenga, maaari silang magsagawa ng ilang mga pagsusuri upang makatulong sa pagtukoy ng sanhi. Ang ilan sa mga karaniwang pagsusuri ay kinabibilangan ng physical examination. Ang doktor ay magsisimulang magtanong tungkol sa inyong mga sintomas, kasaysayan ng medikal, at mga gamot na iniinom. Susuriin din nila ang inyong pandinig at balanse sa pamamagitan ng ilang simpleng pagsubok.
Praktikal na halimbawa, maaaring kayong hilingan na tumayo ng tuwid na magkadikit ang mga paa at pagkatapos ay subukang tumayo sa isang paa. Maaari rin silang obserbahan ang inyong paglalakad. Dix-Hallpike Maneuver. Ito ay isang partikular na pagsubok na ginagamit upang matukoy kung ang vertigo ay sanhi ng BPPV. Ang pasyente ay mabilis na ihahiga mula sa isang nakaupong posisyon na ang ulo ay nakalingon sa isang tiyak na direksyon. Kung ang pasyente ay makakaranas ng vertigo at nystagmus, mabilis at hindi kusang paggalaw ng mata, ito ay maaaring magpahiwatig ng BPPV. Electronystagmography at videonystagmography. Ang mga pagsusuring ito ay nagtatala ng mga paggalaw ng mata upang matulungan ang doktor na suriin ang paggana ng inyong sistema ng vestibular. Sa ECG, ang mga electrodes ay inilalagay sa paligid ng inyong mga mata, habang sa VNG, ang mga maliliit na kamera ay ginagamit sa loob ng mga goggles na inyong isusuot. Ang mga paggalaw ng inyong mata ay susubaybayan habang ang inyong ulo at katawan ay inililipat sa iba't ibang posisyon at habang ang hangin o tubig ay banayad na inilalagay sa inyong tainga. Rotary chair test. Sa pagsusuring ito, kayo ay upo sa isang upuan na maaaring paikutin. Ang inyong mga paggalaw ng mata ay susubaybayan habang ang upuan ay umiikot sa iba't ibang bilis at direksyon. Ito ay makakatulong na matukoy kung may problema sa inyong panloob na tenga. Vestibular Evoked Myogenic Potentials, VMPS. Ito ay isang pagsusuri na sumusukat sa paggana ng otolytic organs, ang auricle at sacule, sa inyong panloob na tenga. Ang maliliit na electrodes ay inilalagay sa inyong liig at sa paligid ng inyong mga mata, at ang mga tunog ay ipaparinig sa inyong mga tenga. Ang tugon ng inyong mga kalamnan sa mga tunog na ito ay susukatin. Audiogram. Ito ay isang pagsusuri sa pandinig na maaaring makatulong na matukoy kung mayroon kayong anumang pagkawala ng pandinig na maaaring naugnay sa inyong mga problema sa balanse. Magnetic Resonance Imaging, MRI, o Computed Tomography, CT, scan. Sa ilang mga kaso, maaaring irekomenda ng doktor ang isang MRI o CT scan ng inyong ulo upang tingnan ang istruktura ng inyong panloob na tenga at utak at upang mamahala sa iba pang posibleng sanhi ng inyong mga sintomas. Mga paraan ng pagharap sa mga problema sa balanse na dulot ng tenga. Ang paggamot para sa mga problema sa balanse na naugnay sa panloob na tenga ay depende sa tiyak na kondisyon na nagdudulot ng mga sintomas. Narito ang ilang karaniwang paraan ng pagharap sa mga ito. Canalit Repositioning Maneuvers. Para sa BPPV, ito ay isang serye ng mga tiyak na paggalaw ng ulo at katawan na ginagawa upang ilipat ang mga lumuwag na calcium crystals, otokonya, mula sa semicircular canals pabalik sa otolytic organs, kung saan ang mga ito ay hindi na magdudulot ng vertigo. Ang Epley Maneuver at ang Semont Maneuver ay dalawang karaniwang halimbawa ng mga pamamaraang ito. Ang mga pamamaraang ito ay karaniwang ginagawa sa opisina ng doktor o therapist. Praktikal na halimbawa, maaaring ipakita sa inyo ng inyong doktor o therapist ang eksaktong mga hakbang na inyong dapat sundin at maaaring kayong hilingan na ulitin ang mga ito sa bahay. Vestibular Rehabilitation Therapy, VRT. Ito ay isang uri ng therapy na dinisenyo upang tulungan ang inyong utak na mag-adjust at mag-compensate para sa mga problema sa inyong sistema ng vestibular. Ang VRT ay karaniwang kinasasangkutan ng isang serye ng mga ehersisyo na ginagawa upang sanain ang inyong balanse, bawasan ang pagkahilo, at mapabuti ang inyong kakayahang gumana ng normal. Ang mga ehersisyong ito ay maaaring kabilangan ng mga paggalaw ng mata, ulo, at katawan, pati na rin ang mga aktibidad na nagpapahirap sa inyong balanse, tulad ng pagtayo sa hindi pantay na ibabaw o paglalakad habang umiikot ang ulo. Praktikal na halimbawa, maaaring kayong turuan ng therapist ng mga ehersisyo na maaari ninyong gawin sa bahay ng regular. Mga gamot. Ang mga gamot ay maaaring gamitin upang makatulong na mapawi ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, vertigo, at nausea, lalo na sa mga kondisyon tulad ng Meniere's disease o vestibular neuritis. Ang mga karaniwang gamot ay kinabibilangan ng antihistamines, antiemetics, at sedatives. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga gamot ay karaniwang ginagamit upang pamahalaan ang mga sintomas at hindi palaging tinutugunan ang pinakaugat ng problema. Mga pagsasaayos sa pamumuhay. Ang ilang mga simpleng pagsasaayos sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng pagkahilo at kawalan ng balanse. Ito ay maaaring kabilangan ng
Pag-iwas sa biglaang paggalaw, subukang gumalaw ng dahan-dahan, lalo na kapag nagbabago ng posisyon, tulad ng pagbangon mula sa pagkakahiga o pagkakaupo. Pag-iingat sa kapaligiran, siguraduhin na ang inyong tahanan ay ligtas at walang mga bagay na maaaring makatisod sa inyo. Sapat na tulog, ang hindi sapat na tulog ay maaaring magpalala ng pagkahilo. Pamamahala sa stress, ang stress ay maaari ring mag-trigger o magpalala ng mga sintomas. Pag-inom ng sapat na tubig, ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Pag-iwas sa alkohol at caffeine, ang mga sangkap na ito ay maaaring makaapekto sa panloob na tenga. Surgery, sa ilang mga bihirang kaso, ang surgery ay maaaring irekomenda para sa mga malang problema sa panloob na tenga na hindi tumutugon sa iba pang mga paggamot, tulad ng sa ilang mga kaso ng Meniere's disease. Ang kahalagahan ng maagang pagkilala at pagkilos. Ang maagang pagkilala at pagharap sa mga problema sa balanse na dulot ng panloob na tenga ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon, tulad ng pagkakatumba at mga pinsalang maaaring idulot nito. Kung kayo ay nakakaranas ng anumang mga sintomas na nabanggit, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor. Maaaring mayroong mga epektibong paraan upang matulungan kayong mapabuti ang inyong balanse at mapanatili ang inyong kalidad ng buhay. Tanong na magpapaisip, ano ang inyong mga iniisip tungkol sa iba't ibang mga pagsusuri at paggamot na ating tinalakay? Mayroon ba kayong anumang mga katanungan tungkol sa mga ito? Sa susunod na bahagi ng ating gabay, mas pagtutuunan natin ng pansin ang mga praktikal na tips at ehersisyo na maaari ninyong gawin sa bahay upang mapanatili ang inyong balanse at mapangalagaan ang kalusugan ng inyong tenga. Sa nakaraang bahagi, tinalakay natin ang iba't ibang paraan kung paano natin maaaring malaman at harapin ang mga problema sa balanse na dulot ng ating panloob na tenga. Ngayon, dumako naman tayo sa masusing pagtingin sa mga konkretong hakbang at ehersisyo na maaari ninyong isagawa sa inyong sariling tahanan upang mapangalagaan ang inyong balanse at kalusugan ng tenga. Ang regular na pagsasagawa ng mga simpleng gawaing ito ay maaaring makatulong ng malaki sa pagpapanatili ng inyong kalayaan at pag-iwas sa hindi inaasahang pagkakatumba. Mga pang-araw-araw na tips para sa pagpapanatili ng balanse. Ang pagpapanatili ng balanse ay hindi lamang tungkol sa mga espesyal na ehersisyo. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay nagmumula sa mga simpleng pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain. Gumagalaw ng dahan-dahan, iwasan ang biglaang pagbangon mula sa pagkakahiga o pagkakaupo. Maglaan ng ilang segundo upang hayaan ang inyong katawan na mag-adjust. Kapag kayo ay nakahiga, umupo muna sa gilid ng kama ng ilang sandali bago tuluyang tumayo. Magkaroon ng matatag na suporta. Kung kinakailangan, gumamit ng mga kagamitan sa pagtulong sa paglalakad tulad ng tungkod o walker. Siguraduhin din na mayroon kayong matatag na mahahawakan sa mga lugar kung saan kayo ay madalas gumalaw, tulad ng banyo, grab bars, at hagdanan, handrails. Magsuot ng tamang sapin sa paa. Iwasan ang pagsuot ng mga tsinelas o sandalyas na maaaring madulas o hindi nagbibigay ng sapat na suporta. Pumili ng mga sapatos na may mababang takong at non-slip na soles. Panatilihing maliwanag ang inyong tahanan. Ang maayos na ilaw ay makakatulong sa inyong makita ng malinaw ang inyong dinadaanan at maiwasan ang mga hadlang na maaaring magdulot ng pagkatumba. Lalo na mahalaga ito sa gabi. Tanggalin ang mga panganib sa inyong tahanan, suriin ang inyong bahay para sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng inyong pagkatisod, tulad ng mga nakakalat na wire, basahan na hindi nakaayos, at mga bagay na nakaharang sa daanan. Maging maingat sa mga hindi pantay na ibabaw. Mag-ingat kapag naglalakad sa damuhan, graba, o iba pang hindi pantay na lupa. Tingnan ng mabuti ang inyong dinadaanan. Huwag magmadali, gawin ang inyong mga gawain ng may sapat na panahon. Ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse. Magdala ng iyong personal na alarm. Kung kayo ay natatakot na mahulog at walang makatulong, ang pagkakaroon ng personal na alarm ay maaaring magbigay sa inyo ng kapayapaan ng isip at makapagpatawag ng tulong kung kinakailangan. Magpakabusog sa masustansyang pagkain at sapat na tubig. Ang malnutrisyon at dehydration ay maaaring makaapekto sa inyong lakas at balanse. Siguraduhin na kayo ay kumakain ng balanseng dieta at umiinom ng sapat na tubig sa buong araw. Regular na pagsusuri ng inyong mga gamot. Ang ilang mga gamot ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng pagkahilo o pag-aantok na maaaring makaapekto sa inyong balanse.
Makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa inyong mga gamot. Mga simpleng ehersisyo para sa pagpapabuti ng balanse. Ang regular na pagsasagawa ng mga sumusunod na ehersisyo ay maaaring makatulong na palakasin ang inyong mga kalamnan at pagbutihin ang inyong balanse. Mahalagang tandaan na gawin ang mga ehersisyong ito ng dahan-dahan at humawak sa isang matatag na bagay kung kinakailangan, lalo na sa simula. Kung nakakaramdam kayo ng sakit o pagkahilo, itigil agad ang ehersisyo. Tayo up, umupo ng tuwid sa isang matibay na upuan na walang armrests. Ang inyong mga paa ay dapat na nakalapat sa sahig. Dahan-dahan kayong tumayo nang hindi gumagamit ng inyong mga kamay, kung kaya ninyo. Pagkatapos, dahan-dahan din kayong umupo muli. Ulitin ito ng 10 to 15 times. Tip, kung nahihirapan kayong tumayo ng walang kamay, maaari ninyong gamitin ang inyong mga kamay sa simula at unti-unting bawasan ang inyong pag-asa sa mga ito habang kayo ay lumalakas. Paglalakad ng nakatuwid, pumili ng isang tuwid na linya sa sahig, halimbawa, ang linya sa pagitan ng mga tiles. Subukang maglakad sa ibabaw ng linya, na ang inyong takong ay dumidikit sa dulo ng inyong mga daliri sa bawat hakbang, heel-to-toe walking. Gawin ito ng ilang hakbang pasulong at pagkatapos ay paatras. Tip, kung nahihirapan kayong panatilihin ang balanse, maaari kayong maglakad malapit sa isang dingding o humawak sa isang kasangkapan para sa suporta. Pagbalanse sa isang paa, tumayo ng matatag at humawak sa isang matibay na bagay, tulad ng isang silya o dingding para sa suporta. Dahan-dahan ninyong itaas ang isang paa mula sa sahig at subukang balansehin ang inyong sarili sa isang paa hanggat kaya ninyo, simulan sa 10 segundo at unti-unting dagdagan ang tagal. Ulitin ito sa kabilang paa. Gawin ito ng 2 hanggang 3 beses sa bawat paa. Tip, habang kayo ay nagiging mas matatag, maaari ninyong subukang gawin ang ehersisyong ito nang hindi humahawak. Pag-ikot ng ulo, dahan-dahan, umupo o tumayo ng tuwid. Dahan-dahan ninyong ibaling ang inyong ulo sa kanan hanggang sa maramdaman ninyo ang banayad na pag-inat sa inyong liig. Hawakan ito ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahan ninyong ibaling ang inyong ulo sa kaliwa. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses sa bawat direksyon. Gawin din ang pagtingala at pagtingin sa baba. Mahalagang paalala, gawin ang mga paggalaw na ito ng napakadahan-dahan, lalo na kung kayo ay nakakaranas ng pagkahilo. Kung ang pag-ikot ng ulo ay nagdudulot ng pagkahilo, subukang limitahan ang inyong galaw o kumonsulta sa inyong doktor. Pagsunod sa daliri ng kamay, umupo o tumayo ng tuwid. Iunat ang inyong braso sa harap ninyo na ang inyong hinlalaki ay nakataas. Dahan-dahan ninyong ilipat ang inyong hinlalaki pataas, pababa, sa kanan, at sa kaliwa, habang ang inyong mga mata ay sumusunod sa inyong hinlalaki. Subukang panatilihing tuwid ang inyong ulo habang ginagawa ito. Gawin ito ng ilang beses sa bawat direksyon. Mga tips para sa pangangalaga ng kalusugan ng tenga. Bukod sa pagpapabuti ng balanse, mahalaga rin na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga tenga upang mapanatili ang ating pandinig at maiwasan ang iba pang mga problema. Protektahan ang iyong pandinig mula sa malalakas na ingay. Ang matagal na pagkakalantad sa malalakas na ingay ay maaaring makapinsala sa ating pandinig. Kung kayo ay nasa maingay na kapaligiran, gumamit ng earplugs o earmuffs upang protektahan ang inyong mga tenga. Panatilihing tuyot at malinis ang iyong mga tenga. Pagkatapos maligo o lumangoy, siguraduhing patuyuin ng mabuti ang inyong mga tenga. Iwasan ang paggamit ng cotton swabs sa loob ng inyong ear canal dahil maaari itong magtulak ng earwax ng mas malalim at magdulot ng bara. Kung kayo ay may labis na earwax, kumonsulta sa inyong doktor para sa ligtas na pagtanggal nito. Huwag baliwalain ang paninigarilyo sa tenga. Kung kayo ay nakararanas ng paninigarilyo sa tenga, kumonsulta sa inyong doktor. Maaaring ito ay isang sintomas ng isang underlying na kondisyon na nangangailangan ng atensyong medikal. Maging maingat sa paggamit ng earbuds. Kung kayo ay gumagamit ng earbuds, panatilihing nasa katamtamang level ang volume upang maiwasan ang pinsala sa inyong pandinig. Magkaroon ng regular na pagsusuri ng pandinig. Ang regular na pagsusuri ng pandinig ay maaaring makatulong na matukoy ang anumang mga problema sa pandinig ng maaga, upang ang mga ito ay maaaring mapamahalaan ng maayos. Mahalagang paalala, ang mga tips at ehersisyong ito ay pangkalahatan lamang at maaaring hindi angkop para sa lahat. Kung kayo ay mayroon ng mga problema sa balanse o anumang kondisyon sa medikal, laging kumonsulta sa inyong doktor o isang kwalipikadong therapist
bago simulan ang anumang bagong ehersisyo o gumawa ng anumang mga pagbabago sa inyong routine sa pangangalaga ng kalusugan. Tanong na magpapaisip, sa mga tips at ehersisyo na ating tinalakay, alin ang sa tingin ninyo ang pinakamadali ninyong maisasama sa inyong pang-araw-araw na buhay? Mayroon ba kayong sariling mga tips na nais ninyong ibahagi? Sa susunod na bahagi ng ating gabay, mas pagtutuunan natin ng pansin ang kung paano ang ating kapaligiran ay maaaring makaapekto sa ating balanse at kung ano ang maaari nating gawin upang gawing mas ligtas ang ating mga tahanan. Sa ating patuloy na paglalakbay sa pag-unawa at pagpapabuti ng ating balanse, hindi lamang ang ating katawan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang ating kapaligiran, partikular na ang ating tahanan, ay may malaking papel din sa ating seguridad at kakayahang maiwasan ang pagkakatumba. Sa bahaging ito, ating tatalakayin kung paano ang ating paligid ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng balanse at kung ano ang mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang gawing mas ligtas ang ating mga tahanan. Ang ating tahanan ay dapat na ating santuwaryo, isang lugar kung saan tayo ay komportable at ligtas. Ngunit para sa ating pong mga senior citizen, ang mga hindi sinasadyang panganib sa loob ng ating mga bahay ay maaaring magdulot ng seryosong problema, lalo na kung tayo ay mayroon ng mga issue sa balanse. Ang pag-aayos ng ating tahanan upang ito ay maging mas senior-friendly ay isang mahalagang hakbang sa pagprotekta sa ating sarili mula sa pagkakatumba at mga posibleng pinsala. Mga karaniwang panganib sa tahanan na maaaring magdulot ng pagkakatumba. Maraming mga bagay sa ating tahanan na hindi natin madalas napapansin, ngunit maaaring maging sanhi ng ating pagkatisod o pagkawala ng balanse. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang panganib. Madulas na sahig, ang mga kahoy na sahig na bagong waxed, mga tile na basa, o mga marmol na maaaring madulas lalo na kung may nakaapak na medyas o walang sapin sa paa. Mga basahan na hindi nakaayos, ang mga basahan na maaaring gumalaw o malukot ay maaaring maging sanhi ng ating pagkatisod. Mga nakakalat na wire at extension cord, ang mga kable na nakakalat sa sahig ay maaaring humarang sa ating daanan at magdulot ng pagkatisod. Hindi maayos na pag-ilaw, ang madilim o hindi sapat na ilaw ay maaaring magpahina sa ating paningin at magpahirap sa ating makita ang mga hadlang sa ating dinadaanan. Mga hagdanan, ang mga hagdanan na walang handrails, hindi maayos ang kondisyon, o madilim ay maaaring maging mapanganib. Mga nakaharang na daanan, ang mga kasangkapan o iba pang bagay na nakaharang sa mga pangunahing daanan sa ating bahay, ay maaaring magdulot ng pagkakabungguan o pagkatisod. Hindi matatag na muebles, ang mga upuan o mga mesa na hindi matatag ay maaaring hindi makapagbigay ng sapat na suporta kung tayo ay humawak sa mga ito para sa balanse. Mga bagay na hindi madaling maabot, ang pag-abot sa mataas na istante o ang pagyuko upang kumuha ng mga bagay sa mababang lugar ay maaaring magdulot ng pagkawala ng balanse. Mga banyo na hindi ligtas, ang mga banyo ay maaaring maging partikular na mapanganib dahil sa madulas na sahig kapag basa at ang kawalan ng matatag na mahahawakan. Mga hakbang sa paglikha ng mas ligtas na tahanan. Ngayong alam na natin ang ilan sa mga karaniwang panganib, tingnan naman natin ang mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang gawing mas ligtas ang ating tahanan. Siguraduhin ang mga sahig. Maglagay ng non-slip mats o carpet sa mga lugar na maaaring madulas, tulad ng banyo at kusina. Ayusin o tanggalin ang anumang mga basahan na hindi nakaayos o maaaring malukot. Kung hindi ninyo maaaring tanggalin ang mga ito, siguraduhin na ang mga ito ay nakasecure sa sahig gamit ang double-sided tape o non-slip underlay. Agad na punasan ang anumang natapon na likido sa sahig. Pamahalaan ang mga wire at kable. Gumamit ng cable organizers o cable clips upang panatilihing nakatago at hindi nakaharang ang mga wire at extension cord. Kung kinakailangan ang paggamit ng extension cord, siguraduhin na ito ay hindi nakaharang sa daanan. Pagbutihin ang pag-ilaw. Siguraduhin na ang lahat ng mga silid at pasilyo ay maisapat na ilaw. Maglagay ng night light sa mga lugar tulad ng pasilyo patungo sa banyo. Tiyakin na madaling maabot ang mga switch ng ilaw, lalo na sa tabi ng inyong kama. Isaalang-alang ang paggamit ng motion sensor lights na otomatikong bumubukas kapag may gumagalaw. Gawing ligtas ang mga hagdanan. Maglagay ng matatag na handrail sa magkabilang gilid ng hagdanan. Siguraduhin na ang mga hagdan ay maayos ang kondisyon at hindi madulas.
Maaaring maglagay ng non-slip thread sa mga baitang. Tiyakin na may sapat na ilaw sa hagdanan. Ayusin ang webless at mga bagay-bagay. Ayusin ang inyong webless upang magkaroon ng malinaw at maluwag na daanan sa bawat silid. Siguraduhin na ang inyong mga upuan at kama ay matatag at may tamang taas upang kayo ay madaling makaupo at makatayo. Itago ang mga bagay na hindi ninyo madalas gamitin sa mga lugar na madaling maabot upang maiwasan ang pag-akyat o pagyuko ng sobra. Gawing mas ligtas ang banyo. Maglagay ng grab bar sa loob at labas ng shower o bathtub at sa tabi ng toilet. Gumamit ng non-slip mat sa loob ng shower o bathtub. Isaalang-alang ang paggamit ng isang elevated toilet seat kung nahihirapan kayong umupo at tumayo. Maglagay ng isang upuan o stool sa shower kung nahihirapan kayong tumayo ng matagal. Pag-abot sa mga bagay. Panatilihing madaling maabot ang mga bagay na madalas ninyong gamitin. Gumamit ng reacher tool upang maiwasan ang pag-abot sa mataas na lugar. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong pamilya o mga kaibigan kung mayroon kayong kailangang abutin na mataas o kuhanin sa mababang lugar na hindi ninyo kayang gawin ng ligtas. Ang kahalagahan ng regular na pag-aayos. Mahalagang gawing regular na gawain ang pagsusuri at pag-aayos ng inyong tahanan upang matiyak na ito ay nananatiling ligtas. Maaaring makatulong kung kayo ay magtakda ng isang tiyak na araw o oras bawat linggo o buwan upang suriin ang inyong bahay para sa anumang mga potensyal na panganib at gumawa ng mga kinakailangang pag-aayos. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Huwag kayong mahiya humingi ng tulong sa inyong pamilya, mga kaibigan, o mga profesional kung kinakailangan ninyo ng tulong sa paggawa ng mga pagbabago sa inyong tahanan. Maraming mga serbisyo at mga organisasyon na maaaring magbigay ng gabay at suporta sa paggawa ng inyong tahanan na mas ligtas para sa inyo. Isipin ang sitwasyon ni Lola Rosa. Madalas siyang mahirapang bumangon mula sa kanyang lumang sofa na mababa at malambot. Dahil dito, ilang beses na siyang halos matumba. Ang kanyang anak ay bumili ng bagong sofa na mas mataas at mas matatag na nakatulong ng malaki sa kanyang pagtayo at pag-upo. Dagdag pa rito, naglagay din sila ng grab bar sa banyo ni Lola Rosa na nagbigay sa kanya ng mas maraming seguridad habang siya ay naliligo. Tanong na magpapaisip, ano ang isa o dalawang pagbabago na sa tingin ninyo ay maaari ninyong gawin sa inyong tahanan ngayon upang ito ay maging mas ligtas? Sa susunod na bahagi ng ating gabay, ating pag-uusapan ang kahalagahan ng pakikisalamuha at pananatiling aktibo sa pagpapanatili ng ating balanse at pangkalahatang kalusugan. Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay tungo sa mas mahusay na balanse at kalusugan, hindi natin maaaring baliwalain ang mahalagang papel ng ating pamumuhay. Sa bahaging ito, ating tatalakayin kung paano ang pananatiling aktibo sa pisikal at pakikisalamuha sa iba ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa ating balanse at pangkalahatang kalidad ng buhay, lalo na sa ating pong mga senior citizen. Marahil ay narinig na ninyo ito ng maraming beses, ngunit ang pananatiling aktibo ay tunay na mahalaga para sa ating kalusugan sa anumang edad. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, ang mga benepisyo ng regular na ehersisyo at aktibong pakikisalamuha ay nagiging mas mahalaga pa. Ang mga ito ay hindi lamang nakakatulong sa ating pisikal na lakas at balanse, kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kagalingan. Ang kahalagahan ng physical activity para sa balance. Ang regular na ehersisyo ay may maraming benepisyo para sa ating balanse. Pagpapalakas ng mga kalamnan, ang ehersisyo, lalo na ang mga ehersisyo na nagtatarget sa ating mga binti, core, at likod, ay tumutulong na palakasin ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating katawan at tumutulong sa ating panatilihing matatag ang ating postura. Pagpapabuti ng koordinasyon, ang ilang mga uri ng ehersisyo, tulad ng Tai Chi o yoga, ay nakatuon sa pagpapabuti ng ating koordinasyon at proprioception, ang ating kamalayan sa kung nasaan ang ating katawan sa espasyo. Pagpapataas ng flexibility, ang pag-inat at stretching ay maaaring makatulong na mapanatili ang ating flexibility, na siyang mahalaga para sa pag-iwas sa paninigas ng kasukasuan at pagpapadali sa ating paggalaw. Pagpapabuti ng cardiovascular health, ang regular na aerobic exercise, tulad ng paglalakad o paglangoy, ay nakakatulong na mapabuti ang ating sirkulasyon ng dugo, na siyang mahalaga para sa paggana ng ating utak at panloob na tenga, na parehong mahalaga para sa balanse. Mga iba't ibang uri ng ehersisyo na makakatulong sa balanse.
Hindi kailangang maging mabigat o matindi ang inyong ehersisyo upang makakuha ng mga benepisyo nito. Narito ang ilang mga uri ng ehersisyo na maaaring maging angkop para sa ating pong mga senior citizen. Paglalakad, ito ay isang napakadaling gawin na ehersisyo na maaaring gawin kahit saan. Subukang maglakad ng regular kahit na sa loob lamang ng 30 minuto halos araw-araw. Tai Chi, ito ay isang banayad na uri ng ehersisyo na kinasasangkutan ng mabagal at tuloy-tuloy na mga paggalaw na nakakatulong na mapabuti ang balanse, koordinasyon at flexibility. Yoga, mayroong iba't ibang uri ng yoga, at ang ilan sa mga ito ay maaaring i-modify upang maging angkop para sa mga seniors. Ang yoga ay maaaring makatulong na mapabuti ang balanse, lakas at flexibility. Water aerobics, ito ay isang magandang opsyon para sa mga taong may problema sa kasukasuan dahil ang tubig ay nagbibigay ng suporta at binabawasan ang pressure sa mga kasukasuan. Strength training, ang paggamit ng magaan na timbang o resistance bands upang palakasin ang ating mga kalamnan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse. Maaari kayong magsimula sa simpleng weightlifting o bodyweight exercises. Dancing, ang pagsasayaw ay hindi lamang masaya kundi mahusay din para sa pagpapabuti ng balanse at koordinasyon. Mahalagang paalala, bago simulan ang anumang bagong programa sa ehersisyo, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor upang matiyak na ito ay ligtas para sa inyo. Magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan ang intensity at taga ng inyong ehersisyo habang kayo ay lumalakas. Ang kahalagahan ng pakikisalamuha at mental stimulation. Ang ating mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga rin ng ating pisikal na kalusugan pagdating sa pagpapanatili ng balanse at pangkalahatang kagalingan. Ang pananatiling aktibo sa pag-iisip at pagkakaroon ng regular na pakikisalamuha sa iba ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa ating buhay. Pagpapanatili ng talas ng isipan, ang pagpapanatiling aktibo sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabasa, paglalaro ng mga puzzle, pag-aaral ng bagong bagay, o pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapasigla sa ating utak ay maaaring makatulong na mapanatili ang ating cognitive function na mahalaga rin para sa balanse at pag-iwas sa pagkakatumba. Pagbabawas ng stress at depresyon, ang pakikisalamuha sa iba, pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya, at pakikilahok sa mga sosyal na aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang stress at ang pakiramdam ng pag-iisa o depresyon, na maaaring makaapekto sa ating pisikal na kalusugan at balanse. Pagbibigay ng layunin at kahulugan, ang pagkakaroon ng mga koneksyon sa iba at pakiramdam na tayo ay bahagi ng isang komunidad ay maaaring magbigay sa atin ng isang pakiramdam ng layunin at kahulugan sa buhay, na siyang mahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan. Mga paraan upang manatiling aktibo sa sosyal at mental. Maraming mga paraan upang manatiling aktibo sa sosyal at mental, kahit na tayo ay nasa ating mga tahanan lamang. Regular na makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, tawagan o bisitahin ang inyong mga mahal sa buhay ng regular. Maaari rin ninyong gamitin ang teknolohiya, tulad ng video calls, upang makapag-usap sa mga taong malayo sa inyo. Sumali sa mga organisasyon o grupo, tingnan kung mayroong mga senior citizens clubs, religious groups, o iba pang mga organisasyon sa inyong lugar kung saan maaari kayong sumali at makihalubilo sa ibang tao na may parehong interes. Magboluntaryo, ang pagboboluntaryo ay isang mahusay na paraan upang makatulong sa iba at makaramdam ng kapakipakinabang habang nakikisalamuha rin sa ibang tao. Mag-aral ng bagong kasanayan o hobby, maaari kayong mag-enroll sa isang kurso, sumali sa isang workshop, o subukang matuto ng isang bagong hobby sa bahay, tulad ng pagpipinta, pagluluto, o pagtugtog ng isang instrumento. Maglaro ng mga laro na nagpapasigla sa utak, ang mga crossword puzzles, sudoku, o mga larong pangkaisipan ay maaaring makatulong na panatilihing aktibo ang inyong utak. Maging aktibo sa komunidad, makilahok sa mga kaganapan at aktibidad sa inyong komunidad. Gumamit ng teknolohiya. Kung hindi pa kayo pamilyar sa teknolohiya, maaaring ito na ang panahon upang subukan ito. Ang mga smartphone at computer ay maaaring magbukas ng maraming pagkakataon para sa pakikisalamuha at pag-aaral. Isipin si Mang Ben na mahilig magbasa. Pagkatapos niyang magretiro, sumali siya sa isang book club sa kanilang barangay. Hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakataong talakayin ang kanyang mga paboritong libro sa iba, kundi nakabuo rin siya ng mga bagong pagkakaibigan.
Ang regular na pagpupulong ng kanilang book club ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na kanyang inaabangan bawat buwan at nakatulong sa kanyang panatilihing aktibo ang kanyang isipan at pakiramdam ng koneksyon sa iba. Tanong na magpapaisip, sa inyong palagay, alin sa mga nabanggit na paraan ng pananatiling aktibo sa sosyal at mental ang pinaka-interesante o madaling ninyong maisasagawa? Sa susunod at huling bahagi ng ating gabay, ating pagtitibayin ang ating mga natutunan at magbibigay ng pangwakas na pagninilay at mga mungkahi para sa patuloy na pangangalaga ng inyong kalusugan at balanse. Sa ating paglalakbay na ito, ating tinalakay ang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng ating pandinig at balanse, kung paano ang mga problema sa panloob na tenga ay maaaring magdulot ng pagkakatumba, at ang iba't ibang mga paraan upang pangalagaan ang ating kalusugan at kapaligiran upang tayo ay manatiling matatag sa ating mga paa. Balikan natin ang mga mahahalagang punto na ating natutunan. Ang ating panloob na tenga ay higit pa sa pandinig. Ating natuklasan ang kahangahangang sistema ng vestibular sa ating panloob na tenga na siyang responsable sa ating pakiramdam ng balanse at spatial orientation. Ang semicircular canals at otolithic organs ay patuloy na nagpapadala ng impormasyon sa ating utak tungkol sa ating paggalaw at posisyon. Ang balanse ay isang pinagtutulungang gawain. Ang ating kakayahang manatiling balanse ay hindi lamang nakasalalay sa ating tenga. Ito ay resulta ng maayos na pagtutulungan ng ating panloob na tenga, mga mata, mga reseptor sa ating katawan, at ang ating utak. Ang problema sa tenga ay maaaring sanhi ng pagkakatumba. Ating napag-alaman na ang mga kondisyon tulad ng BPPV, Meniere's disease, at vestibular neuritis, pati na rin ang mga pagbabagong dala ng pagtanda, ay maaaring makaapekto sa ating balanse at magpataas ng panganib ng pagkakatumba. Mayroong mga paraan upang tukuyin at harapin ang mga problema. Ating tinalakay ang iba't ibang mga pagsusuri na maaaring isagawa upang matukoy ang sanhi ng mga problema sa balanse na naugnay sa tenga, at ang iba't ibang mga paraan ng paggamot at pamamahala, tulad ng cannulate repositioning maneuvers at vestibular rehabilitation therapy. Ang ating tahanan ay dapat naligtas. Ating binigyang diin ang kahalagahan ng paggawa ng ating tahanan na mas ligtas sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga panganib na maaaring magdulot ng pagkatisod o pagkawala ng balanse. Ang aktibong pamumuhay ay mahalaga. Ating tinalakay kung paano ang regular na ehersisyo at aktibong pakikisalamuha ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa ating balanse at pangkalahatang kalusugan. Pangwakas na pagninilay. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan at balanse ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi ito isang bisesang gawain lamang. Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay, mahalagang patuloy tayong maging mapagmatsyag sa mga senyales na maaaring ibinibigay ng ating katawan at gumawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang ating sarili. Kung minsan, maaaring makaramdam tayo ng panghihina o pag-aalangan, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng mga problema sa balanse. Ngunit tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa mga hamong ito. Maraming mga seniors ang dumaranas ng parehong mga karanasan, at mayroong maraming mga resources at suporta na magagamit natin. Mahalagang huwag baliwalain ang anumang mga sintomas ng pagkahilo o kawalan ng balanse na ating nararamdaman. Ang maagang pagkonsulta sa isang doktor ay maaaring makatulong na matukoy ang sanhi ng problema at magbigay ng naaangkop na solusyon. Mga mungkahi para sa patuloy na pangangalaga. Maging proactive sa inyong kalusugan. Regular na kumonsulta sa inyong doktor para sa mga check-up at huwag mag-atubiling itanong ang anumang mga alalahanin na mayroon kayo tungkol sa inyong balance o pandinig. Isama ang mga ehersisyo sa balanse sa inyong routine. Gawin ang mga simpleng ehersisyo na ating tinalakay ng regular upang mapanatili ang inyong lakas at balanse. Patuloy na gawing ligtas ang inyong tahanan. Regular na suriin ang inyong bahay para sa mga potensyal na panganib at gumawa ng mga kinakailangang pag-aayos. Manatiling aktibo sa sosyal at mental, makipag-ugnayan sa inyong pamilya at mga kaibigan, sumali sa mga aktibidad sa komunidad, at patuloy na hamunin ang inyong isipan. Maging bukas sa paghingi ng tulong. Kung nahihirapan kayo, huwag kayong mahiya humingi ng tulong sa inyong mga mahal sa buhay o sa mga profesional. Maraming tao ang handang tumulong. Pangwakas na paanyaya sa pagkilos. Ngayon, ating pong isipin ang ating mga natutunan. Alin sa mga senyales na ito ang nakita mo sa sarili mo o sa iyong mga mahal sa buhay? Gumawa ng isang hakbang ngayon, kahit maliit lamang,
upang alagaan ang sarili mong kinabukasan at ang kaligtasan ng iyong tahanan. Maaari itong magsimula sa pag-aayos ng isang basahan na maaaring magdulot ng pagkakatisod, o kaya ay paggawa ng isang simpleng ehersisyo sa balanse araw-araw. Kung ang gabay na ito ay nagbigay sa inyo ng kaunting liwanag at pag-asa, ibahagi ninyo ito sa isang taong maaaring nangangailangan din nito. Sama-sama tayong magtulungan upang ang ating pagtanda ay maging aktibo, malusog at puno ng kalayaan. At kung gusto ninyong patuloy na makinig sa mga banayad na kwentong tulad nito, mag-subscribe kayo sa channel. Hilingin ninyo sa inyong anak, apo, o isang kaibigang marunong sa cellphone na tulungan kayo. Gusto namin kayong makasama sa susunod nating kwento, kung saan patuloy nating tatalakayin ang iba pang mahahalagang aspeto ng ating kalusugan at kagalingan sa ating pagtanda. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pananatiling kasama namin sa seryeng ito. Hanggang sa muli nating pag-uusap.